Praise the Lord. No, salamat sa atong buhay ng Diyos na kanunay naghatag sa ito. Kusog, amen ba? Napapay kusog, Igsoon? Napapay tingog? Hindi, dito. I think as a praise and worship leader, salamat sa buhay ng Diyos na kay Martin pa kung wala kay tingog. Anaangyapon siya natag sa iyang service din sa buhay ng Diyos. So, sa tanan nga na para sa pulong sa buhay ng Diyos, kung giyan na sa paglupo sa buhay. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, God, for your presence this morning, O Lord. Salamat Pinoong, may mo ang ipakunsan, may mong balaan ng Espiritu, ang nagandapin sa Diyos. Lord, we want more of you, God. As the song said, Lord, as we sing this song, Lord, na ang kalihan mo, Lord, to give more of you, God, sa mga pinagawin, Lord. Lord, as we listen to your word of God, we believe, Lord, that for speaking today, Lord, in each and every one of us, God, we don't know, Lord, insta sa mo, just as mo, sa reality of God, Lord, but we believe, Lord, that your word is universal, God. Your word of God is no time, God, na ginapili ko Diyos, pero kami, Lord, desire, Lord, yung pulong, Lord, will be forever and ever, Lord, na makatabang sa mga magkakadlaw kinabuhi sa mga kasama. Ang ipasalamatan ng pulong ng tao ng Mother Jesus pray. Amen. So, sa mga nag-take note, ito ang topic karon is about topic na to, or ito ang tema is check your heart. Uy, si Pastor, paano ko rin? Love story na ko rin, check your heart. Pero itoon, nagkakamali ko kayo. No? Because this is a very important message, hindi lang sa mga unbeliever. Because asayo ito sa mga nagsimba, karon din sa simbahan, we are all believer of the Lord. Amen ba? Tanto ba kung itoon? Tanan na nagsimba, nagtuo sa Diyos. Amen? Masin ka na yung mawala nagsimba, nagtuo sa Diyos. So I believe that this message today is for each and every one of us who believe and follow Christ. Because as what I always said sa mga bago, na the church, ako nang gitagaan o tagaan na ko sila daan ng mga bago pang Righteous Church. Gitagaan na ko sila daan o initial na set up sa ila ang mindset. Na positive gisulod sila sa church and they are expecting that all the people in the church are all righteous people. But in fact, it is the opposite of that. Everyone in the church are all sinners and wanted to have the righteousness of God. Kita tanan makasasala, kita mga nanimba, makasasala ta in nature, but we are still longing na Lord, change me. So kung makakita ka sa itong makaisulan sa kasimbahanan, everyone is sinner. Same sa hospital, igsoon, ang kanan na nasa sulod sa hospital, puros na ay sakit. And all of us na naa sa hospital, dili sa itong balay sa itong buhay ng Diyos, we are all wanted to heal from the sin that the world made us. So this morning, our topic will be check your heart. So Zol, maybe this time, you might think, Zol, I don't know if ako alam mo po or I think somehow sa inyo una-una po mo na chances na makauna-una mga Lord, Christian ang tako, nagsimba man ang tako, Lord, pero why does na mga kauban mo sa church na dili magpulutan hinimba, dili magpulutan tigatin ng dili magpulutan ti appeal sa praise and worship, pero they're not okay. Ang ilang kinabuhay, okay naman po. Sometimes having the hardest time sa atong kinabuhi, makita na ito ang Lord, ano man Lord na ako mo nagsunod ni mo, mas lisod mo lang akong kinabuhi, kaysa kung makita na ito ng mga Kristohanon na bulalon. Or we call them seasonal Christians. O mga Kristohanon na season ng pagpapakita.
Pero Lord, naman nga, ang ako ang kinabuhi mas lisod. And little by little, kanang mga small questions akong kinabuhi doon, why do people who do not go to church regularly or read their Bible regularly, usahay sila pa ito makitaan na ito nga okay ilang life. Usahay mga makita niyo mas daghan pa sa polo nga i-post nila sa ilang Facebook page, usahan mo igadli ang ilang i-post. Siya ang naadili na. But you see, their lives were okay naman po. It's more like, kung makakita ka sa ilaa, na ay feeling of uneasiness, na Lord, ako nag-suffer while yung sunod ko nimo, while sila nag-enjoy, na wala kang nakasunod-sunod nimo. And what are you expecting? Do you want them to suffer because you do better? Usay maka huna-huna ka ng doon, sa una, kadulong ko sa una, grabing doon ako sa exam. Pero mas taas pang scores ako ang wala nagtuon. Ito, wala, naabot ka sa dating book. Then, pag-abot yung ring ng book, wala ka sa ito, natulog ka na sa tingin score. Kami natulog doon, mas damay pa may score, niya siya, mas dapat pa score. Kung nag-reason kayo, dawa ko nagsuno. Same lang po na sa ito ang makristohanan. There were times sa ito ang pagkakristohanan. Usay lisod kayo dawa na kung kinsa pa itong mga hindi natin sa church, usay sila pa makitaan ng blessing ng Lord. And kita nga nagsunod niya ng Lord, usay mas lisod pa nga itong kinabuhi. You might think so on that this is still in the motive of care, but sometimes we are slowly eaten by what we call envy. O sa akin, makauna-una patanga, atong iyang po, si brother, si sister, man, wala na ng simba, nasipog pa kita, nasa to concert, wala na simba sa Domingo, nakakita ko sa iyang post, wala sila linabo, wala na simba sa Domingo, na-apply tayo ng ilaan, pero wala tayo ng simba, atong iyang po sila. O sa akin, we put a cover of care on what we think sa itong kaugalingon nga, I want to pray for them because I care. But you don't even check your heart if it is still care. One reason sa itong topic naman, check your heart. Kasi maybe you think that you are caring for someone, but slowly you are being eaten by envy. You are being eaten by jealousy. Dili na po kapag simba ko, kung naghihapon. Yeah, okay na po rin kinabuhi, wala sa simba ko, simba ko, orang hihapon. Let us remember, brothers and sisters, that when we follow Jesus, there are blessings. Yes, that is true. But we are also bound to suffer with Him. How good to hear that we are going to get the crown of life, nag-iingon pa sa Biblia, na mo ito ang prize the end of the race, the crown of life. Gusto tayo makapot sa crown of life, but we don't want to suffer the process. How ironic na gusto tayo masunod sa walk with Jesus, pero di na ganahan magis sa kapakit o kalisod sa gilyan ni Jesus. Christians are followers of Christ. Amen? Takto ba? Ang mga Kristohanon naglakao sama sa ginatuan sa kinabuhi ni Jesucristo. In short, si Jesus Christ may atong ehemplo sa atong kinabuhi. But when the time that the Lord died and risen, lipay kayo ta. Ano man? Yes, Jesus conquered the death. Yes, si Jesus po yung pinaka-strongest superhero. Kaya ako superhero, mamakay di kabalik. Pero si Jesus na iyang isa yung humanity, nabuhay siya for 3 days. Grabe kayo ka-believe in the miracle of resurrection. But when we talk about the process, so sa akin, sakit kayo pamunawon, na if Jesus ought to die for us, ngayon ang Bible, you ought to die for your brothers and sisters. Kaya nila. Kung ngayon ang Bible, na kung si Jesus, kaya niya magpakamatay para sa mga katawhan niya, para sa iyang mga
disipulo, sa iyang mga anak, sa iyang mga people, kitapon ng ginawa sa Diyos, we are called to die for our brothers and sisters. Pero, honestly speaking, usahay so, napakal mga Kristohanon ng madunggan na tignaan na ganay problema ka nito sa uban ng mga pensunan kung wala na nakapagsimba. So, nakadumong po po mga words na dirisig na dapat nila. It is not what Christ like life ang ato ang gusto nga makuha alang Kristohanon. On its own, let us check our heart if it is still legitimately care ang prayer for our brothers and sisters. James chapter 1 verse 12 said, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterwards, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. So ako ang balikon nagsoon, himay-himay ng pag-iyon siya rin. The one who will receive are the people who patiently endure. Kung saan ang patiently endure so? Kaya nagtagad ka, samtang nagtagwan ka, patiently. In short, malumatay yan kung mas kinuog, nagtagad ka, mas kinagkantos ka. Bantay po ng mga diksyonan. Mas hindi diksyonan, musog na siya kaya, pero relax ang yapon siya, pero dahil na yan pinuklawas. Yung diksyonan. Okay na ka? Kaya baka mo yung diksyonan natin ka boy, dili ka sa sakit, sir, dili ka barangay ka ng pangat sa hulmigas. Para di siya patay, dili ko sir, sakit na natin. Sige, tagaan na kakinding akong paisok. Kaya akong dili na kamahadlok sa injection. Ikaw sa bata ang kinding akong paisok. Kung sa sunod ngayon sa doktor, sige, injection na siya, sunod ko din kamahadlok na may kinding akong paisok. So, sobrang paisok sa bata mo siya. Kung kinsa mo yung inject na ako, sumparo na akong noong. Isok na nung kaisa. Hindi ka sa pag-inject. Dili lang nag-ingot ang Bible to endure. But the Bible said, who patiently endure testing and temptation. Because kung ma-handle na ito siya ako kayo, afterwards, pagkakuman, they will receive the crown of life. So if you have Bible in your pen sa inyong mga yung dalaman, you can highlight this part, patiently endure testing and temptation. So if you notice it's on, this is a conditional blessing. Why we call this conditional blessing? Because blessing siya ni Lord, because the Lord will give eternal life, the Lord will give crown of life, pero na ay kondisyon. Kung sa'y kondisyon, you have to patiently endure testing and temptation. If you patiently endure testing and temptation, pag naapos niyo ang pag-test sa inyong kinabuhi, o sa mga tentasyon na mga sa inyong kinabuhi, ang suklay anak, ang reward anak, is the crown of life. Let me tell you, brothers and sisters, it is a part of the Christian life that we are being tested and be tempted. Kung kita Kristohanon, mag-expect kita na atong kinabuhi testingan, atong kinabuhi tintalon. It is part of the process. Si Jesus Christ yung gani Diyos, pero si Satan doesn't stop him to test Jesus. Muna niyon si Jesus. It is written, don't test the Lord your God. Ano man, ginistingan siya sa kaaway. Gitempt siya ni Satan na kung magbabaw ka sa kuha, tanan na makita mo nga kung pakita niyo mo maimuha. Tanan na makita mo sa kalibutan, maimuha. It is a temptation of greed. Pero as what Jesus did, He resists
the devil. So test and temptation is always a part of the journey of a Christian life. Ang nakong pamukhaan na kung wala na temptation o wala na po'y test. Ang pamukhaan na karon, are you walking the same path Jesus walked? Ano naman? Dili ka kinahanglan i-test. Dili ka kinahanglan i-test. Ano naman? You are already tested. Salitan. Ato ang tuwan si Juan mo kay wala na simba-simba. Ato na siya i-test. Ato na i-test yung life. Kaya malayo na siya sa Ginoo. Wala na siya sa simba. Bimuyo na tayo ng Satan. Ayaw na. Ano naman? Friends kami na. Pauban na ito na. There's no need to test. There's no need to tempt. Because he or she is already tempted. Kung sarap maayo ang Diyos igsoon, the Bible said, if you are already tempted, I will make a way for you to get out. Maskin pa o nasunod na ka sa temptasyon, lingon ang Ginoo, I will make a way. Mangita ko pamaagi o makagawas mo sa inyong ang isudlan. That is, kung ganahan pa mong bukas. Why? Ang pinakalisod na bisyo undangan is ang bisyo ng imong ganahan. Bisyo undangan ang bisyo imong ganahan. Sabi nga ka, undang na ko sigarilyo, pero sigarilyo ganahan man ka. Bisyo undangan. Undang na ko scatter, pero nakadaot ko kung tayo ng bismil. Bisyo undangan. Padamdam ko itong babae, ano siya ka? Nakadaot ko siya, sila to, mga around 300,000 sa scatter. Ako kasi ang defect siya, ano man ang iyang puhunan is around 10,000 lang. Nakadaog siya 300,000, defect siya. Karon sige siya dula, wala siya nakatik. Nagpinta na niya iyang mga lahas. Nabaligyan na niya iyang mga yuta. Iya ang tulong kasakinan, nabaligyan na niya. Iyang property ng mga boarding house, iya lang na prinda. Agi lang sa scatter. Ipalamihan lang siya o 300,000, burot ang iyang transport. Let me tell you, brothers and sisters, let us not skip the process. If the Lord Jesus Christ ni agi ani nga mga proseso, dili na to ni ang bakan. Instead, let us pray to the Lord na the Lord will help us break through on all the temptation and all the testing in our life. Dito tayo nakamemorize sa the Lord's Prayer. Amen. Memorize the Lord's Prayer. Ha? Every morning, at school, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And stop. Ang sunod na phrase, tingin siya, deliver us from evil. Amen. The prayer said, deliver us from evil. That means, ihatod ni Lord, gikan sa evil, pagawas. Deliver means, ihatod. Sa to, kung na ako'y parcel kasi ihatod. Deliver. So, wala po. Kung na ako'y parcel, may mag-deliver ko. Meaning, ang parcel iyang ihatod sa inyo ang balay. And when the Lord Jesus Christ taught us this prayer, nagpasabot ka ng gusto ni Lord, kuyugan ka sa proseso na ato ang agian. Dili niya pa bakol nga, Lord, ilihay ko. Lord, iambak ko. Ano man? Kabalo si Lord nga if He is with you, no one can go against you. So, if you endure, kung mawagwag ka ng ganita, let us endure it patiently. There is difference between enduring and patiently enduring. Naikalahian. Parehas sa mga doktor. Dili na siya parehas. Ano man? Ang enduring, one word lang. Ang patiently enduring, two words. O sa'y kalahian sa duha. Ang enduring, sa Bisaya pa, ay agwanta. I-endure, imong i-agwanta, imong i-say like sermon. Ako like sermon. Paglabukay.
Perseverance. Enduring is more on kapalagwan ka dyan kung yung pinapanaman. Pero ang patiently enduring, pagagwan ka, nga naay pagpasensya. Ano man, dili ka lang nagagwan ka, nagpasensya. Tama? If you are handling a problem, dili ka lang nag-handle ng problem, wala nagyaw-yaw. Kadalasan na naay problema, magyaw-yaw yun. Okay, mamantayan pa ng mga mama na ito. Naliligas ha? Ako sino kung hindi sa balik, ano kung sino pangalan? Ano man? Iyang gagawin ka ang pagpanglimpyo sa balay, dili ang patient day. Ano man? Na may pagyaw-yaw. If you notice Israelites, when they are walking sa desert, they are enduring, yes, sakto. Nakagwanta sila sa kainit, sa kalisod, sa kakapoy, sa kadugay, sa biyahe pila ka years. Pero they are not enduring patiently. They are enduring, but not patiently. Maunang si Moses po, sige po kasakit ang ulo. Moses, imo ming gidala sa desierto para mga matay, gigutom na kayo may, huwag pa may kaon. Nabalik ang ulo ni Moses, nauna niyo, ako di pagkaon sa desierto, Lord, tawag ko. Nabangin ni Lord. Pagpakaon ni Lord nila, reklamo na ba sila, Moses, matay ko ba sila nakay pagkuhan, pangkaon, wala, kay panulak. Nabalik ang ulo ni Moses, kasi Moses, usap sa mga pinaka, mainitin ng ulo. Dali ka kayo, mainit ang ulo ni Moses. Muna, ignite o yaw-yaw ng mga Israelites, masukso din si Moses. Kung i-result na niyon si Lord nga, iyakaw kang, ito sa iyakang bangka sa iyakang sungkod, iyakang tribunal, ang sa kalahat niya. So let us be more extra careful so when we try to check on others people. Before we check on them, let us check always our heart. Because you might think you are doing great in pleasing God, but your heart may not in the good condition. Luke chapter 10, verse 38 to 39 again. As Jesus and the disciples continued their way to Jerusalem, verse 39, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. 39, her sister, Mary, sat at the Lord's feet, listening to what he taught. So si Mary nagsuon ni Martha, na sa tiilan ni Jesus, o gaminaw kung sa gitulog ni Jesus. Ngayon sa, but Martha was distracted by the big dinner he was preparing. She came out sa talent. So, sa mga nakapangka na, nga naman nga, nabisi kayo si Martha. Number one, ang iyang una-una, si Jesus na gagawin ni sulod silang balay. Kinahanglan niya ma-serve ang pinaka-the best. Sinay ba? If the Lord mo ito sa iyong balay, dapat ang inyong ihatag sa iya ang pinaka-the best. If the mayor mo ito sa balay, dapat ang inyong hatag pinaka-abundante. Makapalit ka sa lahat ng timago kay kwarta. Makapalit ka mga shrimps and mga seafood and all. Makapalit siya ka lahat na nag-open niyo nga muwalihin si Coco Martin sa inyong balay. Na, may makapalit si Jen na muwato sa inyong balay si Juan, si Bibi Giant. Mabisita si Bibi Giant dito. Kaya Bibi Giant? Yung sa Batang Quiapo ba? So may kayong tao dito. Jen, bisita na sa inyong balay. Si Jen, lang, bisita lang sa Bibi Giant. Mag-andam sa mga pagkakang nanindot. Kaya aron, mali pa yan sa pagkabisita. Si Martha, nakita niya, nung si Jesus, niya ito na silang balay, hinahangan sakto ang ipakaon nila. Okay lang utak si Jesus lang usap. Ibalikan ito, ang pinaka-first verse, 38. Okay, kung balikan na. And Jesus and the disciples. Bilang ka disciples. 12 ka po yung Jesus. Si Martha ang usap ay naghikay para sa 12 plus silang duha. Pero si kabuo, siya mo yung nagbukat, siya mo yung nagkasikaso, siya mo yung nagluto, siya mo yung naglungkag, siya mo yung limpyo. Dili-dili.
ang pinakadili daling pag-uligsoon. While she is doing this for the Lord, nakita niya si Mary, galing ko na. Kisa'y naka-experience na ng next one. Especially those who are working. Grabe na rin mo panikano pag panarbaho. Grabe na rin mo kung panglimpyo sa inyong opisina. Kaya alam natin makita sa inyong boss na limpyado ko boss, kasi mo kang promote or mo kang taga-grace. Grabe na rin mo panikano para sa kumpanya. Then, himan-himan, makakita ka kauban mo, wala na mo. Wala na trabaho, Facebook lang, tulog-tulog lang. Ang pinakauna mo sunod sa mga wala, grabe ang fair na kayo siya. Usay ka magustuhan ng whether we like it or not. Muabot ang kain sa atong kinabuhi na makahuna-huna po na dili lagi fair. Why? We suffer like how Jesus suffered in this world. Then later on ay uban ng mga kasawahan na dili wala sa nakantos sama sa gihantos si Jesus Christ. But in the last days, pag-abot sa langit, nagkita ang duha. Hala, nalangit na giga. Dili makatigsimpa. Dan sa may buhaton mo igsoon. Exit na. Di na ko tulis sa heaven. Ano man? Naatong kauban na makita na ko dito, dinitigsimba na kaso ng langit. Ang fair kayo. Di na ko Lord. Di na ko just earth. If you are going to church with that kind of mindset, na katong mga tao o makasasala na nakita niyo ilang pinubuhi o wala kayo nahibuyon sa Diyos. And later on, makita mo dito sa langit because in the later part ng kinabuhi niyang ginawa sa Jesus Christ. Iya ang dawa ng Ginoo sa iyong kinabuhi o ng matinutanon. Lord, napit na po matay Lord, 50-50 na akong kinabuhi, kabalo mo ang makasasala ko Lord kasi at ako Lord, o dawata ko sa iyong ginurian, sama itong ginansang kauban ng Jesus Christ. Napakasay chance magbagong buhay, wala na. Ang salag niyang istorya, pinungdumi ako sa imong papalit sa langit. Yun si Jesus Christ, dito sa Panginoon. Kaya agi pa ba sa ako, 10 years na pagsimba? Wala. Pero the last part sa kinabuhi, iyang gidawak ng matinanon si Jesus Christ. Iyang i-acknowledge si Jesus as Diyos sa iyang kinabuhi. And later on, nagpuyog sila sa pag-iso. Now, if you are in the mindset na ang tanan nga makita mo sa simbahan mo ay malangit o ang tanan mo wala nang makita dali, you are not expecting them to see in heaven. Then nagkakamali kayo so. We are all longing for righteousness ni Lord. But we cannot judge each and every one of us. Sunod mo today, wala natin ka nagitaan sa simbahan. Pagabot mo sa langit, wala ka na siya na simba. Nakita ko na yung bulan gahapon. Dinaglungan mo kamatay. Nakita mo sa langit, Lord, kung na siya. Dili na ko dito sa heaven kay na siya. Kasi mo na ko ganahan. Padayon na ito, in verse 39, Around siya also. So verse 13, ngayon siya. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. Yan naman, 12 ka bukong disciples, pa si Jesus to, mga importanteng tao, kinahangan makaandang ko. She came to Jesus and said, Lord! So yun na si Martha. Doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Tell her to come and help me. So Jesus, what do ka nakakita? Nagrabe na kayo na po o panglimpyo, pag-prepare sa dinner table, pagluto, paglungag. Kunya ako ang iso ang nakita niyo daw, galing ko 4 taon. Wag yun ni tumo. Wag yun ni tabang. Inyo na siya, Lord, na, igsoon niya. Si Jesus, asa si Martha, naaras sa tiilan. Wala niya giderek yung ni Martha, tabangis ako kadali, eh. Pero niyo pala, Lord,
Napalihog si Mary. Napalihog si Mary nga, tabangan po tawon mo sa akong trabaho. Sometimes, not sometimes, but most of the time siguro, igsoon, abot ta situation na we pray for someone to be in the church, not because you care for them, but because you have a heart like Martha. Lord, daghan kay trabaho dito sa church. Wag yun yung patimaw ang mga tao. Wag yun yung patimaw ang mga people. Maskin mga panglimpyo lang rin sa simbahan, panililig lang na wag yun yung pakita, Lord. Palihog to, Lord. Kuhita. Palihog to, Lord. Padulungi sila, Lord, nga naasa yung obligasyon sa simbahan. But the question is, what is your motive? The question is, what is your goal? If your goal is for them to have the same feeling when the first time they met the Lord. The first time na moment na to si God, grabe kayo kumar sa kong ginabuhi. No? Sabot ako nga, di kayo kasama life and death situation, yung nakagbuhan mo si Jesus, ay, dapat mo si Buhan, grabe ito worship, right? Dundong ko sa una, paghakbang dito sa akong kahoy dito sa Juan Paraiso. Hapit ng naigo mga balay. After ang doa, katong balay nga hapit na igo, nasimba sila pagkaluminggo. Ano naman, second life nila naman. After a while, wala na po. Hindi na po na po siya makita. Why? It is because dili ka parehas igsoon o commitment nila. Una niyo si Lord, be careful on what you commit and vow to the Lord. Kaya maparehas tatong ni Hannah. Kasi kailan ni Hannah? Wala kailan ni Hannah? Hannah? Wala rin si Roger. Si Roger, wala kailan Roger? Si Hannah is itong babae na walay anak. Pero niyon sa Lord, Lord, kung tagaan ko mo anak na lalaki, particularly anak na lalaki, ako na siya ibalik sa templo o mag-serve siya nimo for the rest of his life. And that is a vow. That is a promise. And be careful what you promise to the Lord, because maningil na si Lord. When Hannah promised na, Lord, ang unang anak na ko, malalaki mong ihatag na ko ako ihanap diya sa templo. And first niyang anak, yang ituman, lalaki man, yang ituman, sa tagaay lang o panahon, padakon sa nakong bata, na enough na mabuhay na siya kasanak. Then after, iyang i-donate, or i-donate, iyang adto sa temple o dito na nag-serve siya. Kaya dibuok kinabuhi, nauman ng Diyos. Pero agi kay nisunod siya sa ilang kasunduan ni Lord, the Lord gave her another set of children. Because iyang buhat ang iyang part. Now back to the scripture. Martha was preparing this big dinner. But somehow, sa iya kasing-kasing, adunay uneasiness na siya sa nalingkamot, wala sa tabangi, o nahimuot si Jesus katong mga tao nga wala sa itabang kaya. So supposedly si Jesus may buong pasayahan. Alam, mayo ka ni Martha, oy, kaya si kasing siya kayo, pero nahimuot si Jesus sa mga tao nga naminaw, diha sa iyang kailan. At pwede mo niya yung Martha, tabang sa kadali. Mary, tabang sa kadali. Magbukas na ka ng accounts ng Jesus. Pero para mapakaulawan sa tubangan ni Jesus Christ si Mary, naging siya, Jesus, my Lord,
Doesn't it seem unfair to you? Na ako ang sister naglingkod lang diha, samtang ako nagtrabaho, nakuha sa kanang trabaho para sa pagkaon ng karong gabi. Dili ba siya unfair mo? Palihog ko, Lord. Ingin na lang siya palihog. Come and help me. Does that sounds familiar to someone? Dili ba siya familiar sa inyo? Di ba siya familiar sa inyo life? Sometimes, in the time of our endurance, sa pag-endure natin sa mga testing in life sa testing sa itong life, diyan binali sa mga trials ng Lord. Basta kayo ma-feel na ito yung inganing klaseng uneasiness. Lord, ano di mas na makasimba, Lord? Talinti, raman. Ako maski mo bagyo mag-ulan, Lord. Abot yung simbahan. Lord, ano di mas nakasimba, Lord? Na maski ako, Lord, na wala na ko'y tingog, Lord, nakanta mo ngayon mo sa praise and worship. Maski nasakit ako hipon, Lord, na ako, kaya po si Lord. Siya lang, Lord, gibukas-bukas lang, Lord, wala ka ni simba. Lord, na naman, Lord, na yung muang event. Ang muang event, importante kayo, kanya mga bisita, ang pulong sa Diyos, i-share ang mga vlog, Lord. Wala nila nakakagad di gayon. Pero nakakagad di gayon, nag-invite sila birthday party. Mas worth pa din fiesta. But sometimes, sa tumatuma ang na-exon, the Lord wants us to realize that enduring is very different from patiently enduring. Ang pag-endure is very different from patiently enduring. Patiently is maskin pag makinahon you are still in your cool. Cool na gyapon ka. Maskin pa og grabe na kayo kalisod imong kahimtang goods na gyapon ka. Wala gyud gyapon libog. Wala gyud gyapon complain. Wala gyud gyapon problema nimo. Kung sa okay ra ka nga nagtumbahan mo ka og kahoy, okay ra pero sakit akong likod, pero okay ra wala problema. Pero kung na akong vlogger sa sibong nabalik niyang kamakit kung bahan sa kuwa debris. Una-una ko, hindi mga vlogger na, no? Sa unang panahon, kung naay mga disgrasya, paspas kayo makatawag ng tao. Kalong dahil na, paspas na kayo mga video. Nakatawa ko ng mga naay ako kayo na truck, na kanal siya. Ilan gipira at pagkara nila okay ng truck, ito nga na gas, gasolina, ako kayong tangke nga na flammable. Ilang gipahatak, kang paghatak nila, wala na i-brake. Paghatak, ang sakyanan, nagtuloy-tuloy. Naayos sa katao nga sige uputan o bangil sa ligid, pero ang medyo kusog-kusog na ang pagkadagan sa sakyanan, ang bangil, ang bakang na sa ligid. Dito ko nakatawa kayo, usa ka buhok ng sige bangil, 5 ka buhok ng dagan ng video. Grabe, kalimutan ka rin. Pwede ito sa matabang bangil. Pero mas yun na pa nila ang pag-video, ay nag-vlogger rin. O, vlogger pa rin niya, atong intro ko rin niya, kay dili na nga, hi guys, yun na. Atong intro, always siguro, hi vlogger, ano man, panan vlogger. Wala na ordinary people, vlogger na. Mas unhon pa nila ang pag-video, kaysa matabang. Lord, ano kinalaman, Lord? Mas unhon pa nila itong mga bukangan unnecessary, kahit sa mga bukangan na dapat, ay lang ginubuhat. Now you are thinking about these things, but you forgot the most important thing, yung mo self. Because maybe nakaingon ka na, I am caring for them, Lord, Lord. Maniya sa ating simbahan. I am caring for them, Lord, diba sino manterno sila, Lord. Pero imong motive is naib. Imong motive is, aron nga, kung sa'yo mo ang suffering, will be their suffering. If you are enduring for the Lord, at least i-endure po sila. Dili unfair. Ano man, if we feel unfair, we will have a heart like Martha. The Lord, unfair kay Lord. Wala kayo absent sa Sunday, Lord. Niya sila sa iyo na kayo napaka-absent. Lord, unfair kay Lord. Nagrabe kayo o hatag na po, Lord, of donation, God.
sa church, especially kung mag-party, Christmas party o year-end party or anong pa. Dahil makalat sa mga Lord. Ang birthday, Lord. That's the reason why so we have to always check our heart. Because you might be blinded from the sense that you are carrying, but actually your heart is not. Your heart is under the influence of envy or jealousy. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. So instead of focusing its on ano yung mga klase na tao, just continue to pray for them. But the Bible has given us a fair warning for this. Nakita nato kung grabe na tayo ang malinog. Sa Cebu, galinog. Sa Davao, galinog. Lately, mga Mormon sa Mindanao, nang lihog ng lukap. Nagpamatuod na nakapit na mabalik ng Diyos. So the Lord has given us warnings. 2 Timothy chapter 3, verse 1. You should know this, Timothy, that in the last days, there will be very difficult times. Ang pinakaunang giingon diha sa verse 1. Sa pag-abot sa mga last days, there will be very difficult times. Mga lisod kaayo na mga panahon. Verse 2, for people will love only themselves and their money. Kasi nabantayin ninyo, daghan tayo vlogger. Daghan na tayo vlogger. And what to say, if you are a vlogger, one thing is for sure, you wanted to be acknowledged by the people. Ganahan ka o attention. Ano ka? Walay kulo sa kung mag-vlog ka kung walay mo ng taon mo. Tama? Pinamlam na ako sa Victorian Brad Gracie. Wala ganit ko na buol ganit na ako ang video ilat pa years na, 6 years na. Ang views kay 3 But most of the people karon, kung muubos ang nila ang views, muubos ang subscriber, grabe na kayo nila ka depressed. Nanayuban na magpakamatay na. Naman, agi sa mga na-experience nila na trauma sa pag-ubos nila ang mga views. Niingon ang Bible, time will come na ang mga people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, which is nabantayan ninyo karon ang mga bata, especially katong mga sigira o nakatubang sa cellphone karon. Kung kantaman mo ng cellphone, grabe kayo mag-control. Nakikita nila o digital autism. Which the cases sa mga bata na kung natubraan siya o cellphone, nasa part sa iyang unahuna nga di na siya ganahan nga undang sa iyang pag-cellphone. Ikuha ni mo, actually naka-MJS na one time, Roblox na to, game siya. Ikuha ko niya yung cellphone, nakabin niyang wild, mga teenager na puto siya. So, makita ninyo mga kapag-aruman karon, same sa giningon ni Lord na in the last days, children will be disobedient to their parents. How come na, nahitabot na pa siya karon? May pamatuod na we are in the last days. Children are disobedient sa mga parents. Nga naman, sa unang panahon, grabe, unang panahon, may pamatuod lang yun sa edad, no? Sa unang panahon, so like ang tubag sa iyong mama, papa, katilaw din yung baka. Musulay ka o pinuang sa school, manglupad din ang eraser. Makasulay ka o panuntog sa eskwelahan, magunalan din yung kamot o katong kas-askay yung ruler. Alam ko sa mga teachers ako na si, di na lang kayo mention ng name. Online na. Si Bilog na rin ako kayo. Nakita niya yung sa estudyante group topic, and she is a coach sa Taekwondo. Ang isa palagot niya,
Nagsingig niya po sa klase, pero naginihinay siya doon sa bata. Pag ako doon niya, iyang giaksan. Kung aks, kantil mo sa akin yung bunda. Giaksan niya sa likod. Ang bata, wala lang pinuriyak. Pero pagkabuntag, kita sa guidance. Pero idato ng mga stages, hormone ako sa amo sa ulang panahon. Karon? So, may kasama ang bata. Watan ka kayo. Mawatan ka o trabaho. Mawatan sa dikong bisin sa pagka-teacher. Magsumong ka sa dipte. Akong anak, na-stress. Di na masunod yung klase, ganawa, di kasama. Saan yung klase ng pagkasama, ma'am? Di ba tingog sa luwas? Dahil, naulaw kayo siya, nalaway yung mga crush, yung mga classmate, nagtindog siya sa luwas, lang dito siya masunod yung klase. Na-stress. Nagka-anxiety ako na. Dahil dili dapat tinana ang pag-handle sa mga bata kapag kuha sa lisensya. No? Children will be disobedient to mga parents nowadays. And it's written in the Bible, this is written long time ago. But it's written the truth. Next is and ungrateful. Nagkana na sa karot. Mga ungrateful. Nagkukita pa itong mga tao na yung gitabangan, makapag unang mga tao ang mga pranin. Kung kinsa pa ito yung ipakaam si mong palad, makapag unang mga paak siya ng kung kinsa pa ito yung mga galagaan na kanding, makapag unang musumang. There are people like that everywhere. And they will consider nothing sacred. They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. It is very, very timely na nowadays, mga way back 2000, ang mga bata, ang mga batanunan were very active in church. But now, 2025, they are more active in the pleasure of the world rather than the time with God. Verse 5, they will act, they will act religious, but they will reject the power that could make them godly. And the Bible was very strict and said this warning, stay away from a people like that. You can pray for them, but the Bible is very, very particular, stay away from a people like that. Why? We all know. A bad company corrupts good character. In short, maskin pa kung saan kabukan, maskin pa kung saan kadugayan ng simba, maskin pa kung saan acting sa church, if with the wrong people, ngayon kikuyugan, one day, it will corrupt you like Burakang Ogi Hypnotize. Nakag-bisa niya. Okay. At ang masahan sa Binisaya, this is our last verse na to. Pero let me read in Bisaya version. Aron masabtan sa tanan. Verse 1 ningon sa timan ikini sa katapusan ng mga adlaw maabot ang mga manisod na panahon. Ang mga tao mauna-una lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta. Mambugiro sila, mapangipason. Bugal-bugalon. Masupilon sa ilang mga ginikanan. Dili mapasalamaton o dili Diyos nun. Wala sila kaluoy, wala yung puanon, tig-butang-butang, mapatuyanon, kani mapatuyanon. Mapatuyanon is, kung nakakagibuhat, ibuhang patuyangan. In short, wala na yung gipugnan. Kung nakakagibuhat ka sa'yo, instead na pugnan mo, imuhang patuyangan or imuhang hayaan. Bangis, mandinungkanong sa maayo, mamudhihon, mapasagaraon, o garbuso kaayo, panabihon nila ang kahilayan kaysa Diyos. Magpapilin sila ng relihiyoso, unang, ayaw ko tingnan na leksyon kung
na yung mga musimba diri sa ang simbahan o sa ubang mga simbahanan na religiously, yes, oo, pero ilang kinabuhi is not. Because we are all the same manner, we are all sinner, and we are all trying to have our life fixed. Pero na yung mga tao na relihiyoso, apat isalikway nila ang matuod na gahong ni. There are people who are religiously going to church, but when the Lord is speaking to them, but when the Lord is asking them, this is not what mo ni mabukaman dili na ko ganahan anak, dili ni mo spirit of the human sa imong kinabuhi. And if dili sila ganahan, mas relihiyoso sila, dili nila na tuon. In short, ila ang isalikway ng mga butang na dili sila gusto. Ang gusto lang nila is katong madawag sa ilang ang pagkakataon. O ninyo ng Biblia, litay kining mga kapatid. Brothers and sisters, Jesus is coming back soon. Or maybe, basit po natin na mawala sa kalibutan before pa mabalik si Jesus. Nga naman, because naingon ko, panahon pa sa mga lola, nasunggan na po namin yun, kasi Jesus sapit na mabalik. Nalang rin anak kapag mabalik si Jesus. Pero what if una ka kahawa sa kalibutan before mabalik si Jesus? Ang question is, are you ready? Ano naman kakatanan, matupang niya sa pangbuhay ng Diyos. Ayaw ko rin mo tiksoon na magtagal sa iya ang mga dunay pagpasensya. Dili lang sa mga problema, apan sa mga panghitabo, sa imong palibot, sa imong iksoon, sa imong mga family, let us all be patiently waiting upon the Lord. Enduring every testing and temptation na maabot sa ating kinabuhi. Don't be deceived. Ayaw mo kanila isoon sa concept of perfection sa simbahan. Basta ito, matingalan. Isoon ayaw mo o kawala sa konsepto na ang tanang tao na nagsimba kinahanglan perfecto. No. Even the disciples of many faults na kinabuhi. Na ay ni-betray ni Jesus. Na ay ni-deny ni Jesus. And most of the disciples in the prayer ninyo kung panahon ng gilansan si Jesus ang natin. David is a man after God's own heart. Siya ay isa sa pinakadakos sa kasangkasin sa Diyos. But because ang iyang eyes na nagsettle si Jesus sige, nagsettle ni Lord sige, na ang iyang mata sige diyan Lord, nawala sa passing ng iyang mata, kaya nasa nakita ang babae na naligo sa gawa sa niya ang kingdom. Ugwag pa kayong babae. Nagsugod na kawala sa passing ng iyang unang-una. Because he was distracted by the time na nasa nakita na iyang gusto. And later David know, nga naabot na siya sa sitwasyon na willing na siya patay og tao para lang makuha niya itong babae. Para lang masulog ang iyang gusto. And this is a man after God's own heart. Brothers and sisters, don't be confused. We all want to be righteous. Sama sa righteousness na nakuha ng Jesus Christ. But don't be confused and don't be deceived by the word perfect. Because nobody is perfect. No one is righteous, not even one, the Bible said. Therefore, come to the church with longing in your heart to be fixed, to be healed. And every time that we are asking sa ito ang Ginoo, Lord, change me. Lord, fix me. Lord, help me. So you have to be vigilant, because when the time that you wanted change, you will find other people not changing at all, and you will find it so unfair. Makita niyo kung Lord, nagkamot ko Lord, nga mabuutan, pero Lord, ano man na itong tao na nag-invite na ako Lord sa unang musimba, karoon hindi ng musimba. Lord, nagkamot ko nga mabuutan Lord, pero kapag pastor nga mga nag-invite ako ng musimba, pero Lord, wala namang po sa simbahan. Be careful, brothers and sisters.
Because I tell you the truth. They were used by God for you to be called in this church. They were used by God to be called para ikaw maabot ang simbahan. Pero when you are in the church, it is your decision kung saan nimo pagsunod ni Jesus Christ. If you want to grow in Him, follow Him. Do not follow your brothers and sisters. Ayaw sa kantawa ang puling sa imo ang suon. Kantawa sa ang puling na sa because ang imong puling might be truso. Mas nakupa kaysa sa nakikita nimo sa imo ang picture.